Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po dito ngayon ay magmo-modify po ako ng wiring ng reverse light. So mali po kasi yung nabili ng may-ari ng jeep na to. Yung switch po na dapat ay normally close po na contact. Ang nabili niya ay normally open contact na switch, na reverse light switch. So yung gagawin ko po dito ay i-modify ko po. Babaguhin ko yung wiring niya. So ito po yung kinuha kong relay. Ito po mayroong normally close and normally open. Or 87A and 87. So yung gagawin ko po rito, yung output po nito na 87A or normally close contact ay ito po yung kukonek ko ng papuntang ilaw. At yung 30 naman po dito, yan po yung main power supply or input po ng relay na to. Ito nga 87 po ay wala na po yan. I-disregard na po natin yan kasi ang kailangan po natin ay yung normally close contact dahil yung reverse light switch po ay mayroon pong power supply kagad kahit na naka-neutral. So ito po yung dahilan kaya gumamit po ako ng normally close contact ng relay. Kagaya po na sinabi ko yung mga nagdaang video ay ito po yung switch ng reverse light switch na nabili ay mali po. Pang elf po yung nabili. So normally close po yung normally open po yung nakalagay dito. Ang kailangan ko po ay normally close contact. So ayan na nga po, ginawan ko na po ng wiring. So itong jeep po kasi na to ay wala po siyang reverse light. So ang ginawa ko ay pinagana ko po siya para mas safe po yung pagbiyahe nila. At kumuha nga po ako sa ibang sasakyan kaso nasira kagad dahil luma na siya. So wala po akong option kung hindi magpabili po ng bago kaso mali po yung nabili. So yung ginawa ko po, yung switch po na yun nasa baba, reverse light switch ay maglalagay po kagad tayo ng power supply. So input po, ito po siya. At itong relay po naman na to ay maglalagay din po tayo kagad ng power supply sa input ng na to, relay na to. So yung pupuntahan po niya, yung output na normally close na 87A na nakalagay po dito. At yung 86 naman po dito na nakalagay dito sa relay na to ay yan po yung negative power na galing po dito sa battery. Ito na po siya, naka-steady na siya. So ito na po yung pinakadulo niya. Magmula po dito, ito na po yung dulo niya. At yung trigger line po na output po ng reverse light switch ay ito po siya. Ito siya. Once na sinip po natin, so ito po yung pupuntahan kagad para mag-activate po itong relay na to. Since mayroon na po siyang negative power kagad, itong block na to. So mag-activate na po kagad siya once na sinip po natin itong shift lever na to. So pag sinip po natin yung shift lever na yan,
mag-output naman po siya. Itong relay na to papuntang ilaw. So ito na po siya. Ito na yung output ng relay na to, papuntang ilaw na po siya. So ito po, katunayan na output po siya. So ito na po, supplyan na natin po yung relay at saka switch, reverse light switch. So ito po yung negative power para dito sa relay na to. Itong block po na to. Ayan. Dito po galing yan. So yung positive power naman po, ito yung papuntang reverse light switch. Kailangan mayroon po siyang input power kaagad. At itong relay din po, kaya dapat mayroon na rin po siya nakaabang. Para pag ni-reverse po natin itong relay shift lever na to, ay magkakaroon naman po itong na to, itong isang wire na to, output po ng reverse light switch sa baba. So mag-activate na po itong na to, itong relay na to, para yung output po nito ay pupunta na po ng ilaw. Ito po siya. So ito po yung power input po ng relay. At kapag sinip po natin to, dapat pupunta po siya rito. Yan. So sa ngayon po, dahil normally close at saka normally open po itong na to, itong relay na to. So ito po ay may supply po siya. Once na sinip ko po ito na to, itong shift lever na to, itong supply po na to ay mapupunta po dito sa papuntang ilaw na to. Itong output po na to, itong normally close na to. So checkin po natin, re-reverse po natin. Yan. Yan na po siya. Ayan po, umilaw. At ito naman ay dapat wala po siya. Yan. Yan yung pagka naka-switch, naka-reverse po yan. So mawawala po yun ang supply ito. At ito ang magkakaroon. So kapag neutral po natin, yan. So balik po siya sa close itong contact na to. At ito naman po maging open. So ganun po ang ginawa ko. Ginawa ko pong modify yung switch na reverse light switch sa pamamagitan po ng double contact position po ng relay na to. So ang ginamit ko po ay normally close sa contact po, hindi po yung normally open. At yung switch po sa baba ay normally close po. Dapat ang original po normally close po siya, contact. Kung normally close sa contact po yun, ay dapat hindi na po ako maglalagay nito. So since normally open po siya, kaya naobliga po akong gumamit ng relay na normally close contact. So ganun lang po yung pag-modify po ng wiring ng reverse light switch. Once na nagkamali po ng pagbili, so pwede naman po pwedeng gawa ng paraan, pero magdadagdag po tayo ng relay na normally close contact. At kung dalawa po yung position niya, so i-disregard na po natin yung isang contact. So yung kung ano po yung kailangan natin, dahil normally close po yung kailangan natin, so yun po yung gagamitin natin. So itong kinonek ko po dito na power supply ay dapat po ay dadaan to ng ignition switch. At dadaan po ng relay para safe po yung wiring na ginawa dito. Magkaroon man po ng problema ay fuse lang po ang masisira. So ganun lang po yung pag wiring po ng magkaiba po yung contact na wire ay na contact po na switch yung magmo-modify. So yun po yung ginawa. Kailangan po ng relay na normally close
para gumana po ng hindi na kailangan ibalik sa pinagbilhan. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.